Ah, habang tayo may nagsa-Sunday school mga kapatid, hilingin ko po ang inyong mga atensyon. Okay lang po ba? Isa lang ang may gusto ng atensyon mga kapatid. Ulitin ko po mga kapatid. Except sa mga usher, mga kapatid. Sila ay merong ibang gampanin. Praise God. Except sa kanila, mga kapatid, ay ang attention natin ay nasa Sunday school. Amen po ba? Praise God. So, ano ko pala ng attention, parang wala nang naka-attend dyan. Hindi tayo magsisimula, mga kapatid. Kalabitin mo yung katabi pag wala ang attention niya sa atin, mga kapatid. Hilingin ko po ang inyong atensyon, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Praise God, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi galing lamang sa tao. Amen. Ito ay inudyukan ng Diyos upang mangusap sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. Okay na po? Praise God. So, wala tayong iba mahawakan, Bible, notes, and kung meron kayong notebook, mag-jot down, okay yan. Maliban dyan mga kapatid, I suggest, itabi muna natin yan mga kapatid. Kung gamit nyo tablet notes, okay po yan. Alright? So tayo po ay magsisimula sa ating Sunday School na series. Nasa page 16 na po tayo. No? Page 16. According sa ating Sunday School director, no? Dito na tayo na magre-resume. Alright? So, page 16, mga kapatid, nandiyan po yung headings na nakalagay dyan ay for men, for women, for the young, for the old. Amen. Ang Sunday School natin, mga kapatid, sa mga hindi po nakakasubaybay, ay ang pointers po dyan ay patungkol sa Holy Ghost Baptism. Okay po? Ang ating Sunday School na series ngayon ay patungkol po sa Holy Ghost Baptism. Alam mo magsabing Holy Ghost? Holy Ghost. Amen. So, Holy Ghost Baptism. Sa page 16, andyan ang headings for men, for women, for the young, for the old. Praise God. Sa first paragraph, nakapalab dyan, where was the Holy Ghost first experience? Ang tanong, saan daw unang naramdaman o naranasan ang banal na espiritu? May makakasagot po ba? Sige nga. Sis? Sige po. Saan na unang naranasan ang Holy Ghost? Sino po makakasagot? Okay. Sige, try lang po. Mahalin natin, tsumamba, jumakpat. Okay. Walang maglalakas ng loob. Siguro, meron po. Oh. Okay. Tapusin natin mga kapatid. Tingnan natin yung haka-haka natin o yung nalalaman natin. Ayun ang sagot sa tanong na yun, mga kapatid. Ang dyan nakapaloob, sabi, not in the temple. Not among the rulers and scribes. Not among the priests, nor even in synagogue. It was in a simple. Sabi mga kapatid, hindi sa templo, hindi naramdaman ng mga pinuno, mga priests, nabanggit sa devotion. Hindi ng mga eskriba. Hindi sa mga pari o sa mga sinagoga naramdaman ang banal na espiritu. Ito ay naranasan sa isang simple, karaniwang lugar. At yun po ay sa bahay. Praise God. Bahay, mga kapatid. In Old Testament, ang ating tinutukoy sa New Testament, pero sa Old Testament, alam niyo po kung saan naranasan? Sa labas.
sa lansangan, sa wilderness, sa ilang. Praise God. Ang mga prophets, mga kapatid, nag-worship sa ilalim ng puno, nag-worship sa kuweba, nag-worship sa tabing ilog, tulad ni David. Sa New Testament, mga kapatid, hindi sa gusali, hindi sa may mataas, patusok na gusali, hindi sa air condition, praise God, na lugar. Naramdaman ang presensya ng Diyos sa simpleng lugar. Bahay. Yun ay sa upper room, mga kapatid. Simpleng lugar lamang, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, makinig po kayo, hindi namimili ng lugar ang Holy Ghost. Amen. Kahit masikip, may mga Sunday, maraming Sunday, mga kapatid, na sa Malaina Church. Kung pag tatayo ka doon, lalo na pag may mga mag-special song, mga kapatid, talagang yung taba mo yan, just me. Sikip, mga kapatid. Pag-pray niyo, mga kapatid, ng Malaina Church na mag-expand pang lugar. Yung lugar niya, mga kapatid, kahit ganun yung lugar, mga kapatid, minsan mainit, mga kapatid, sikip na eh. Pero ang Espiritu ng Diyos, hindi namimili ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. May mga kapatiran tayo, mga kapatid, sa loob ng bus. Lalo na sa mga parte Middle East. Kasi yun Islamic country, mga kapatid. Sa loob ng bus, nafe-feel ng Holy Ghost. Mga kapatid, habang bumabiyahe, nakakakita ng vision. Mga kapatid, mayroong mga pangitain ng Diyos habang nafe-feel ng Holy Ghost. Kaya walang pinipili ang Espiritu Santo. Habang ikaw ay nagtatrabaho, mga kapatid, praise God. Habang ikaw ay nagluluto, naglalaba, mga kapatid, puri ka. Basta hinahanap mo ang presensya ng Diyos. Amen. Hinahanap mo. Hindi yan ipagdadabot ng Panginoon. Right. Amen. Mga kapatid, sabi nga ng kanta, yung isang phrases din na hindi tulad ng iba. Sabi ko na, hindi tulad ng iba. Ano bang kanta yun? Tapat kailan pa man. No? Di tulad. Ang Diyos ay hindi tulad ng iba. Kung may marami ka kilala na maramot, pero ang Diyos ay hindi nagdadamot sa kanyang presensya, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mapagkait ang Diyos. Hindi rin nagtatangi ang Diyos. Hallelujah! Sa mga naghahanap ng kanyang presensya. Second paragraph. God's most precious promise was distributed first to ordinary. Dinistribute niya ang kanyang pangako sa mga ordinaryo. Sa Acts chapter 2, mga kapatid, ang first outpouring ng Holy Ghost, mga kapatid, ay sa upper room. Praise God. At ang mga profession, mga work, yung mga trabaho ng mga apostol na sa loob ng upper room, mga kapatid. May narinig po ba kayong scientist? Meron ba kayong narinig na doctor sa loob ng upper room, mga kapatid? Si Luke ay doctor yon, pero wala siya sa loob ng upper room, mga kapatid. Sa loob ng upper room, mga kapatid, walang professional na roroon, mga kapatid. Pinili ng Diyos ang ordinary. Yes. Praise God. Karaniwang tao, mga hindi matatalino, hindi theologians. Kaya ang Pentecostal ay naghiwalay sa Kristyanismo mula sa mga banal na lugar at malayo sa religyoso. Ang espiritu niya ay makukuha ng sino mang tao, anumang kongregasyon, sa anumang gusali. Mga kapatid, hindi ko pinopromote na mag-independent. But sa lahat, mga kapatid, ng
mga naghahanap ng katotohanan at namumuhay na may kabanalan, mga kapatid, gustong mamuhay ng matuwid, ang Diyos ay hindi magkakait na kanyang ipagkaloob ang kanyang Espiritu Santo. Third paragraph, in fact, this wonderful gift was not specifically for Jesus' group of 12 specially selected men. Praise God. Sa totoo lang, mga kapatid, itong napakagandang regalo ng Diyos ay hindi niya ipinagkaloob lamang sa kanyang grupo. Yung 12 disciples, mga apostles lamang, mga kapatid. Hindi lamang doon. Had the Spirit not been given to the 112 believers, He may have reason that the Lord visit the ministry or holy men exclusively. Ang Diyos ay nagkaloob ng kanyang Espiritu Santo, mga kapatid. Hallelujah! Doon sa 120 katao. Praise God! Tandaan niyo po, ang unang nakatanggap ng Espiritu Santo, pagbuhos ng Espiritu Santo, ay sila po ay 120 katao, mga kapatid. Imagine, hindi lang selected na tao ang binuhusan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi lamang yung 12 disciples ang binuhusan o binaptize ng Holy Ghost ng Diyos, kundi yung 120 na katao, mga kapatid. May nakakakilala po ba, maliban sa mga disciples na nabanggit sa Acts chapter 1, may nakakakilala po ba sa inyo? Sa mga pangalan ng 120 na nasa loob ng upper room, meron po ba nakakilala sa inyo? Wala pong nabanggit na pangalan, maliban sa mga disciples at sa tatlong Maria. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit hindi ka kilala sa iyong komunidad, kahit wala kang title sa iyong bayan, kahit hindi ka tanyag, mga kapatid, hindi ka famous, kahit ilan lang ang nagla-like sa iyong Facebook, kahit ilan lang ang follower mo sa YouTube o anuman ang iyong social media account, may chance ka pa rin makareceive ng Holy Ghost. Amen. Hindi pinipili ng Diyos ang mga kilala, yung mga tanyag. Pinipili rin ng Diyos yung mga ordinaryong tao, yung walang pangalan, yung walang titulo, yung makikita natin parang down talaga, negative talaga yung credential nito. Pero sa Diyos, kung ikaw ay totoong naghahanap sa Kanya, mga kapatid, yung Espiritu Santo ay hindi niya ipagkakait sa iyo, mga kapatid. Amen. Praise God. Many unnamed people were among that group in the upper room. Many of them never preached a sermon from a pulpit. Hindi ginamit sa pulpito. Ang 120, mga kapatid, mga walang pangalan, unnamed. But they experienced a brand new manifestation of God's presence at a brand new place. Amen. Right. Marami, alam niyo, mga kapatid, nakasanayan kasi ng mga Hudyo, praise God, nawa, nakikinig po kayo, nakasanayan ng mga Hudyo, mga priests, mga religious leaders, pag sinabing religious leaders or group, sa New Testament ay yung mga Pariseo, Sadduceo, Eskriba, yun. Sila po ay nasama sa angkan ng mga Levita. So sila po ay nanunungkulan sa loob ng templo. Before templo, nagginawa ni Hari Solomon, meron pong tabernacle. At ang tabernacle, mga kapatid, ay nakasentro sa kampamento. Yung sinabi ng last Sunday ng ating preacher, mga kapatid, nasa gitna yun. At kapag yun ay nasa gitna, ibig sabihin, tanaw ng lahat ng mga lahi, ng mga tribes. Tanaw nila yung tabernacle nasa gitna. Parang entablado. Parang
parang sabihin natin Araneta Center. Nasa gitna yung tabernacle, parang gano'n. Sa Araneta Center, yung stage na sa gitna. Kaya kitang-kita na lahat ng mga lahi, yung mga Levites. Ibig sabihin, kilala sila. Kita nyo na napaka-solemn ng kanilang galaw, napaka marangya tignan. Kasi sila ay nangangasiwa sa tabernacle. Mga kilala sila. Kapag ikaw ay nabuhay doon sa panahon na yun, napaka-ignorante mo kung hindi mo kilala ang mga priest. Okay? Ngayon, mga kapatid, sa upper room, sa Acts chapter 2, wala pong priest na naghanap ng Holy Ghost. Walang priest doon sa upper room. Ang pinili niya, mga kapatid, yung mga ordinary, mangingista, yung dating makasalanan, taas ulit, mga dating namumuhay sa makamundo, yung mga dating may karamdaman, yung dating nanghihingi ng barya, ng lilimos, nandoon sa upper room at kasamang tumanggap ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ano nyo ba, nare-realize nyo ba, mga kapatid, yung senaryo sa panahon ngayon? Marami tayong nakikitang problema sa loob ng iglesia. At habang tumatagal tayo, mga kapatid, may makikita ka na mapupunan. May sisilip ka talaga na parang dislike talaga to. Talagang red flag talaga to. Pero mga kapatid, alam nyo ba, habang tumatagal tayo sa loob ng church, iglesia, praise God, sinusubukan tayo ng Diyos kung ang ating mga mata ay nakapokus pa ba sa Panginoon. Amen. Na ang mangyayari, pupunta ka pa sa church na ako ang hahanapin, o pupunta ka sa church na ang titignan mo ang mga leaders, ang mga tumatayo sa likod ng pulpito, ang titignan mo ang kahinaan ng iyong kapatid, ang titignan mo ang kasiraan ng iyong kapatid. China-challenge tayo ng Panginoon. Come on, come on. Amen. Nung unang siglo, mga kapatid, 380 Anno Domini after ni Jesus Christ mag-ascend sa langit, mga kapatid. Noon, ang pinapatay ay ang mga mananampalataya. Pinapatay, pinupugutan ng ulo, binibigtig, tinutuhog, pinapakain sa leon. Persecution, lalo na sa panahon ni Emperor Nero. Pinapatay ang mga mananampalataya. Yun ang tactics na kaaway sa panahon ngayon. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang tactics na kaaway, ang mga mananampalataya, dumadalo pa sa church. Ang pinapatay, ang pananampalataya. Amen. Kasi hindi na nakatingin sa Diyos. Hindi na nakatingin sa kaharian ng Panginoon. Hindi na nakatingin sa salita ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ay namamatay. Nauulit muli, mga kapatid, sa ibang paraan. Hindi mo alam kung ikaw ay namumuhay sa kapaitan, sa pagtingin, sa kasalanan o kahinaan ng ibang kapatid, mga kapatid. Pine-persecute ka, pinapatay ang iyong pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos nagpapaalala sa ating mga kapatid. Amen. Sa Diyos lamang tayo tumingin. Kung paano mo pinaglingkuran ng pasimula ang Diyos, tapusin mo rin na paglingkuran ng Diyos. Malapit na, mga kapatid. Nasa hangganan na tayo. Malapit ang pagbabalik ng Diyos. I-focus mo lang yung mga mata, mga kapatid. Ang kaharian ng Diyos ay laranasan na natin, mga kapatid. Mga kapatid, praise God. Mahirap makarating sa dulo. Mahirap makasama sa rapture kung hindi natin pangangalagaan ng ating spiritual na kalagayan. Right. Yung parang naging routine na lang, programa mo na lang. Sunday, attend ako.
Yung iba nga, hindi nakakarating. Or, nakasanayan, mga kapatid. Praise God. Nawala na yung pagkilos ng Espiritu, mga kapatid. Natatry niyo pa ba, mga kapatid, sa personal devotion niyo na nararamdaman ng presensya ng Diyos? Or hindi na tayo nakakapag-devotion? Mga kapatid, I suggest, simulan niyo magkaroon kayo ng personal devotion. Family devotion, mga kapatid. Personal devotion. Yung tipong para kayong nasa loob ng church. Para kayo sa loob ng church. Kasi sa loob pa lang ng bahay, sinisikap yun na hanapin ng Panginoon. Kaya pagdating na, imagine nyo, kapag nangyari yon sa loob pa ng church, devotion pa lang. Praise God. Hindi na sumisigaw yung MC or yung nakatayo tayo sa likod ng pulpito. Meron nang nakakatanggap ng Espiritu ng Diyos. Yun kasi yun po kasi talaga ang layunin natin, maramdaman ng Espiritu ng Diyos. Yes. Amen. Pero bago maramdaman ang presensya ng Diyos, kailangan muna natin tumikim ng pangimagas, mga salita niya, mga paalala, mga instruction, mga pang-reproof sa atin, mga kapatid. At pagdating ng altar call, mga kapatid, hindi tayo may harapan. Right. Praise God. Ang galing mag-set ng mind ng Diyos kapag tayo po ay napifill ng Holy Ghost. Hindi tayo bara-bara kumilos. Hindi tayo bara-bara magdesisyon. Praise God. Naiiwasan ng pagkakamali. Naiiwasan magsalita ng kasiraan sa kapwa. Naiiwasan mag-isip ng kasiraan sa kapwa. Naiiwasan tumingin ng kahinaan sa loob ng church. Naiiwasan na mag-persecute. Sa halip, napapalitan ng pag-e-encourage, pagpapaalala, pagpapatibay. Praise God. Na ilalapit natin ang ating kapatid sa ating Panginoon. Sa tulong ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Amen. Sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. Sumunod, mga kapatid. Praise God. Lalaktawan ko, mga kapatid, yung medyo mababaw na points dito sa notes. Praise the Lord. God did something else at Pentecost. Always before in Judaism, there had been, especially sa sacred sex, that male sex. Sabi, mga kapatid, hindi lamang pinili ng Diyos ay ang sacred sex. Yung sagradong kasarian. Alam niyo po kung anong sagradong kasarian? May paniniwala sa Old Testament. Talagang ginigit nila yon na ang bilang lamang ng isang tao ay nakatukoy lamang sa mga lalaki. Amen po ba? Ngayon, kung halimbawa, sa panahon ng Old Testament, magkakaroon ng census. Amen po? Kakaroon tayo ng census, no? Kung ilan ang populasyon. O dito na lang sa loob ng church. Alam nyo, may isa-set aside ang mga babae. Ang bibilangin lamang ang mga lalaki. Yun lang ang bilang. Kasi sa lalaki, naroon ang sacred sex. Yung sagradong kasarian, mga kapatid. At yun ang nasa customary ng mga Hudyo. Pero ano niyo po nangyari? Sa panahon ng pagbuhos ng Espiritu Santo, in Acts chapter 2, binrate ng Diyos ang ganong nakasanayan. Amen po? Binrate ng Diyos na sa babae lamang sa lalaki lamang titingin, sa lalaki lamang ang bilang, sa lalaki lang ang pamor. Binrate ng Diyos yun. Kaya sa upper room, makikita niyo po doon, sa Acts chapter 1, mababanggit na yung tatlong Maria. Ayun yung pinagugutan ng tatlong Maria. Bukod sa cross, andyan rin po sa upper room. Binanggit si Mary Magdalene, si Mary na kapatid ni Lazarus, and si Mary na ina sa laman ng ating Panginoon. So, hindi nagtangi ang Diyos ng kasarian.
tumanggap rin ng Espiritu Santo. Kaya, sa mga babae, mga kapatid, sa totoo nga sa mga gawain, unang napupuspos rin ang mga babae. Amen. Unang lumalapit ang mga babae. Sa mga nanay, makikita niyo po, grabe rin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa gawain ng mga nanay. Ang mga tatay, medyo nahihiya pa sa nahihiya pa lumuha. No? Tama? Pag lalaki, minsan, kailangan masculine, kailangan strong ako. Hindi ako mapapaiyak. Hindi ako kaya niyan. Hindi yan tatagos. Pag lalaki, no? Pero pag Espiritu ng Diyos ang pinag-usapan at naramdaman, tagos na tagos mga kapatid. Amen? Yung pusong bato, praise God, ay nagiging pusong basag at nilalapit sa Panginoon. Amen. Amen po. Praise God. Nawa ay i-break rin ng humingi tayo ng tulong sa Diyos na i-break ng Diyos ang puso ng mga pusong matitigas, pusong bato. Yung hirap mag-surrender, yung hirap mag-repent, hilingin natin yun sa Panginoon mga kapatid. Huwag natin i-condemn, ayan, hindi yan nagsisisi. Huwag natin i-condemn. Ipag-pray natin, habang kapatid, akbayan mo, may paramdam mo na yung pagmamahal ng Diyos. Kasi balang araw, di natin alam sa perspective ng Diyos. Isa rin siyang gagamitin dito sa likod ng pulpito. Ang daming kaluluwa na ligaw mga kapatid. Huwag na tayo magbangaya, huwag na tayo magsira. Ang dami kailangan maligtas. Kung tayo mga kapatid, marami tayong dapat gawin. Tayong mga nakakaalam ng katotohanan. Ang dami natin gawin. Palakasan tayo mga kapatid. Ang Diyos ay nangungusap. Kung hindi mo kayang palambutin, o hindi mo hihilingin sa Diyos na palambutin ang puso mo, paano pa ba yung mga unbeliever na gusto mong ilapit sa Panginoon? Magsimula sa iyo ng pusong nagsusurrender, ng pusong nagsisisi, yung pusong lumalapit sa Panginoon. At pag nakita yan ng mga unbeliever, mismo sila mabe-bless. Paano yan nag-aabuwa yun? Ang laki ng muscle niya na may tattoo yan na dating yan pero ramdam ko na may kakaiba sa kanya. Ang mga di mananampalataya, mabe-bless mga kapatid. Makita ka pa lang, hindi ka pa nagbubuka ng bibig, makikita niya na ang presensya ng Diyos. Kasi, nasa iyo ang anointing. Nasa iyo ang spirit ng Diyos. Nagre-reflect yun mga kapatid. Praise God. Sige, sabahin po natin ang Panginoon. Praise God. Sige, dito po tayo magtapos mga kapatid sa mga susunod na paragraph. Second column tayo, kung meron po kayo notes. Doon tayo sa Acts chapter 1 verse 14. Binanggit po dyan yung pangalan ni Mary. 1 verse 14, mababanggit po dyan, this all continued with one accord in prayer. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay, mga kapatid? Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Walang sumasabay. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Please open your Bible, mga kapatid, in Acts chapter 1, verse 4. Okay. Yung iba, hindi ba? Dala naman yung Bible, kaya lang, ang labo ng mata, nakalimutan ko yung salamin. Pwede ko paki-project ng Bible dyan, Acts chapter 1, verse 4. Kaya po. Okay po, babasahin po natin ng sabay-sabay. Sa English po natin basahin. Maganda po yung pagka-arrange ng sentence dito. Okay po? Ang lahat ng nakakita ay magsabi po, Amen. Amen. Oh, yung iba wala pong salamin. Ang lahat po nakakita ay magsabing Amen. 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 Naalala ko mga kapatid sa isang church natin sa Manila mga kapatid. Pakinggan niyo po to.
Meron pong isang church sa Manila. Praise God. Maraming nakalimot ng Bible. Ang nakakalimot ng Bible sa bahay, pag pumupunta ng church, tayo magsabing Amen. Thank you sa mga honest, mga kapatid. Amen. Sa nakakalimutan natin. Sa mga may Bible sa cellphone, magsabing Amen. Amen. Isang church sa Maynila, mga kapatid, nakalimutan yung cellphone. Ay, ano yung Bible? Nakalimutan yung Bible. Pumunta sa church, hindi na bumalik. Patuloy sa church, umattend. Nung sumunod na mga Sunday, mga kapatid, umipas sa mga Sunday, nasa biyahe na, nakalimutan ng cellphone, baliling na, bumalik. At hindi na naka-attend sa church. Makikita mo kung ano talaga mahalaga. Cellphone o Bible? Cellphone! Bakit? Nandiyan yung Bible. Ugaliin natin magdala po tayo mga kapatid ng Bible, kahit sa tablet o cellphone. Wala na tayong may dadahilan sa Panginoon. Right. No? Noon, sa panahon ni Moses, pwede tayo magdahilan na, Lord, ang bigat naman ng 10 utos mo malaking bato O, hindi tayo makapagdala. Ngayon, ginawa ng Diyos yung tablet of stone. Tablet or Bible. Hindi ka pa ba makapagdala niya sa loob ng church? Pag lagi mong dala ang Bible mo, mga kapatid, lalo na sa pag-aaral natin, Sunday school, Bible study, praise God, masusundan mo yung turo. No? Kasi may Bible ka, masusundan mo yan. Pag wala kang Bible, nga. Pag nga ka, ang gagawin mo sa iyong katabi, alam mo ba, sis? Siya. Come on. Kasi hindi ka nakaka-catch up ng mga turo Yun, grabe. Kung alam nyo lang, gusto lang talagang, kulang na lang, no? Kulang na lang magkaroon ng presentation Yung mukha niya, Diba? Anong reaction mo? Kasi walang Bible, hindi makakatch up sa turo. Pero pag may Bible ka, napipigilan ng bibig, nakakapagbasa ng the Lord is my shepherd. Nakatuon sa Panginoon. No? Hindi sa kapitbahay. So, kanina natin magdala ng Bible. Tama po ba, Sister Cyril? Amen. Galing natin. Kailangan natin may Bible. Bukod sa handouts natin sa Sunday school, mayroon din tayong Bible. No? Meron din tayong Bible. Ang lahat ng sang-ayon ay magsabing Amen. Amen. At sabihin mo, may Bible ako next Sunday. May Bible ako next Sunday. Kaya lang nasa bahay. Okay, praise God. Sa Acts chapter 1, sabay-sabay po natin basahin sabay-sabay, okay? Ready, go! And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he have heard of me. Amen. Praise God. Acts chapter 1 for being assembled together with them. Lahat sila. Babae, lalaki. Commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise. Praise God. Sa verse 14, paano nga? Ito yung sabi. Praise God. And Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. So naroroon ang ina ng ating Panginoon. This all continue with one accord in prayer and supplication with women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren, mga kapatid. So, ang Diyos, hindi po nagtatangi ng kasarian. And then, dito tayo, since women were alleged bold to receive the highest gift of God, so too were all the lesser gifts of God available to her. In God's sight, men and women are equal. Kaya tayo mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Tayo po
ay hindi po nagko-condemn ng babaeng preacher. Babaeng tumatay sa likod ng pulpito. Tandaan niyo po. Amen po ba? Amen. Kaya kahit sino, praise God, na pinangungusapan ng Espiritu ng Diyos, praise God, na tumatayo upang mangaral ng salita ng Diyos, lalaki man o babae, bata ay pwede po yan. Basta nasa pangunguna yun ng ating Panginoon. Amen? Questionin mo ba yung inanoint ng Panginoon? Hindi. Kasi ang Diyos mismo ang nagtalaga dyan. Amen? So, praise God. And last part, praise the Lord. And all distinction based on kingship were called. Jesus' own mother and brothers were given no special consideration. So, mga kapatid, susundan niyo po. Nawa na susundan niyo po. Ang ganda ng points dito. Dito po tayo magtatapos rin. Ulitin ko po. And all distinction based on kinship were cancelled. Amen? Jesus' own mother and brothers were given no special consideration. Napansin niyo po, sa pagkilos ng Diyos, wala siyang tinangi. No? Hindi lamang nakatuon doon sa mga kamag-anak ni Jesus sa laman. Hindi lamang kay Mary or kay John de Belam. Ang sabi mga kapatid, walang konsiderasyon. Lahat o special consideration. Lahat ay pinangusapan o pinuspus ng Diyos ng Espiritu Santo sa loob ng upper mo. Hindi tinignan ng Diyos kung ano ang profession mo, kung sino ang kamag-anak mo, kung kaninong lahi ka, kaninong pamilya ka. Ito, kamag-anak to ni Governor, special treatment natin dyan. Maganda ng red carpet. Huwag niyong hayaan na may tumulong pawis dyan, punasan niyo agad. Anak niya ni Romualdez. Walang ganong treatment sa Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng ating pointer sa notes, mga kapatid, kahit sino, mga kapatid, praise God, hallelujah, may rayumangan o wala, makaka-receive ng Holy Ghost, basta hinahanap ang Panginoon. Kung meron mang, tawag dito, botante ko man o hindi, tatanggap ka rin ng Espiritu ng Diyos. Walang tinatangi ang Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo pa, they waited in the upper room along with the others. Sama-sama silang naghihintay. No one can claim special blood privileges as an exemption for not being spirit-filled. Wala sa kanilang ganun. Pansin niyo po, yung 12 or 11 disciples and Mary, tatlong Maria, hindi lamang sila nagsisircle na tayo lang makakatanggap ng Espiritu Santo kasi tayo lang ang malapit sa Panginoon. Tayo lang ang laging kasama ng Panginoon. Tayo lang ng 11 disciples, ayaan mo na si Judas. At si Mary, ayan, tayo lang. Wala po ganun. Sa upper room, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, kahit hindi belong sa kanilang circle of friend, kahit bago pa lang sa kanila, mga kapatid, winelcome nila. Tara, maghawak tayo ng kamay. Sabay-sabay tayong antayin ang pangako ng Panginoon. Sabi, and then continue one according prayer. Sama-samang nananalangin. Praise God. And supplication. Yun ang ginawa nila, mga kapatid. Walang boundaries. Walang barriers. Right. Nagkaisa sa pananalangin, mga kapatid. Praise God. Tuloy ko po. Everyone can and must be recipient. Lahat ay tumanggap of the divine nature by repentance. Lahat sila ay nagsisisi. Faith, water baptism in Jesus' name, and in filling of the Holy Ghost. Yun yung kapangyarihan ng pagkakaisa.
Right. Pansin niyo po, kahit ang ganda ng preaching, ang ganda ng points ng ating pastor, ang ganda ng mga awitan. Pero bakit ang bigat? Bakit ang hirap kumilos ng Espiritu ng Diyos? Kasi baka hindi nagkakaisa sa panalangin. Right. Hindi nagkakaisa na hanapin ng Diyos. Naniniwala ako mga kapatid. Praise God. Hindi nyo tawag dito, kukonsintihin ang puso na may na ganyan. Alam ko po, naniniwala ko, gusto natin na mapayapang puso. Right. Pusong naghahanap sa Panginoon, Yes. pusong nagmamahal sa bawat isa, pusong naglilingkod sa Diyos, Yes. na walang bahid ng bigat, no? Tampo. Gusto natin mahalin ang mga kapatid natin at mahalin natin ang Panginoon. Pag ganun nangyari, hindi tayo mabibigong hanapin ang pasensya. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Habang nakapikit ang iyong mga mata, Thank you, Jesus. praise God.